Magandang hapon, magandang araw po muli sa inyong lahat. Nandito po tayo sa third part ng the Book of Revelation, Breaking the Apocalypse Code. So last Sunday po, pinag-aralan natin yung tinuturo ng mga traditional na nagtuturo na yung rapture, it happens in Revelation chapter 4 verse 1. At pinatunayan po natin according to their arguments na wala nang church, wala nang Christian dito sa lupa nung time na yon. At inisa-isa po natin yung mga ebidensya na meron pa. At yung description ng rapture sa 1 Thessalonians chapter 4 at yung kwento sa Revelation 4:1, hindi po siya tugma. So, hindi po talaga rapture yung nangyari sa Revelation 4:1. Sa ikatlong bahagi po ng ating pag-aaralan, natapos na po natin yung 7 churches. Dito po tayo ngayon sa the 7 seals. Yung 7 Tagalog ng seal, selyo. Yan. So Revelation 5 hanggang Revelation chapter 8 po tayo. Let's start with Revelation chapter 5 verse 1 to 3. Sabi po dito, "Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back, sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the scroll and break its seals? And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it." So sabi po dito, nakita ni John yung isang kasulatan o scroll na merong mga selyo, 7 selyo, at naghanap ng pwedeng magbukas nito sa langit, sa lupa, o kahit sa ang lupalop ng universe, wala pong qualified para magbukas. So, ito pong selyadong scroll na to, sabi ko nga nung nakaraang mga pagtuturo, the Bible will interpret itself. Bible mismo mag-interpret ng Bible. Hindi pwedeng opinion lang ng kung sino-sinong tao. Pag bumalik po tayo sa lumang tipan, yung Book of Daniel, ito po yung aklat about end times, no? So, Daniel, Matthew 24, and itong Book of Revelation, actually, magkakarugtong po ito. No? Magkakarugtong po ito, o halos iisa yung kanilang mensahe sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag. Sa Daniel chapter 12, verse 4, may sinabing ganito, matapos ipakita kay Daniel yung mga magaganap in the future, yung mga kingdoms na lilitaw, at yung Antichrist pinakita din sa kanya, at kung ano pa yung ibang mangyayari sa huling panahon, sa end times. Sabi dito sa verse 4, "But you, Daniel, shut up the words and seal the scroll until the time of the end." Itong scroll na to, Daniel, ay selyohan mo, sarahan mo, hanggang sa kapanahunan ng end, o yung dulong panahon sa end time. So, ibig sabihin, nakaselyado ito hanggang sa dulo. So, therefore, sa dulo, pubuksan. Okay? Sabi pa rito, "Many shall run to and fro, and knowledge shall increase." Yung paglaganap ng katalinuhan ng tao, yung invention, pabilis ng pabilis. So sa huling panahon, ito'y magaganap. So yung cellphone natin, every 6 months to 1 year, nagkakaroon ng bagong model. So nangyari na po ito. Tapos sabi dun sa verse 9, sabi uli ng anghel sa kanya, he said, "Go your way, Daniel, for the words are shut up and sealed until the end." Paulit-ulit na binabanggit dito sa verse 4 and 9, yung scroll ay sinelyohan hanggang sa katapusan ng mundo. So ito pong selyadong scroll sa Book of Daniel, ito rin po yung selyadong scroll dito sa Book of Revelation. This is the same. No? Tingnan natin yung pagkakaparehas dito sa PowerPoint. Sabi doon sa Daniel 12:4, "Seal the scroll until the time of the end." Sealed until the time of the end. At yung Book of Revelation, ito po yung the end. Obviously, sa buong Biblia, yun yung huling-huling libro. Obviously.
Nasa end talaga siya. And, yung laman ng Revelation is about the end. Kaya nung sinabi ng anghel kay Daniel, siselyohan yung scroll na yan hanggang sa dulong panahon, ito na yun. Sa Book of Revelation, nakita ni Juan na yung selyadong scroll na yon na walang pwedeng magbukas, pero kailangan ng buksan dahil ito na yung end. The same scroll. The same sealed scroll. Now, sabi ng verse 5. So this is the apocalyptic seal na bubuksan sa end time. Verse 5. And one of the elders said to me, "Weep no more." Umiyak siya dahil walang pwedeng magbukas ng scroll na yon na nakaselyado. Sabi nung isa sa elders, "Huwag ka nang umiyak. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals." So ang pwede lang pong magbukas ay yung nagtagumpay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. When He died on the cross, tinalo niya lahat. Demonyo, pati kamatayan, lahat tinalo niya. So si Jesus lang, He is the Lion of the tribe of Judah. Si Jesus po yung tinutukoy dito. He is the offspring of David and the root of David. So, ito po si Jesus. So ang sabi dito, si Jesus lang ang pwedeng magbukas ng selyadong scroll na to. Kaya nga yung Book of Revelation is the revelation of Jesus Christ. Siya yung magbubukas nung kung anong merong ditong misteryo. Yung mga magaganap in the end time. So the scroll, the same with the scroll in the time of Daniel, ito rin yung scroll na yon. At si Jesus lang ang pwedeng magbukas. Sa 7 seals, ito po yung laman. The first seal, nakita dito yung white horse. Lumabas yung isang white horse. Dito sa ating interpretation, this is invasion of nations. Revelation 6:2. Second seal, red horse. Ayan, familiar to sa mga lasenggo, no? Alam na alam yan. Pero dito, gera, no? Revelation 6:3-4 at sabi doon sa Matthew 24:6-7, dinaanan na natin yan in the beginning of the end. Nakasama yung mga digmaan at mga balita ng digmaan. Sa third seal, may lumitaw na black horse. Okay? Sa ating interpretation, it will be inflations. Revelation 6:5-6. Yung fourth seal, ito yung pale horse, sumisimbolo sa famine. Revelation 6:7-8. And then yung fifth seal, ito yung persecution ng mga Christians in the past at yung mga mangyayari pa. Then sixth seal, ito po yung mga abnormal changes in the heaven, tsaka yung mga natural calamities. Hanggang yung seventh seal, ito yung introduction sa 7 trumpets. So, simulan po natin doon sa 4 horsemen. Hindi po ito yung magic. So, the 4 horsemen, first to fourth seal, 4 na kabayo yung lumitaw. Ang tradisyonal na interpretasyon po dito ng mga naunang nagtuturo, na yung unang kabayo daw, nung binuksan yung first seal, itong nakasakay sa puting kabayo, sabi nila, ito raw po ay si Jesus Christ. Or, the preaching of the gospel. So, si Jesus Christ daw, o yung pagpapahayag ng gospel, yung simbolo ng kabayong puti na may nakasakay. Ito lang ang problema sa ganong interpretasyon. Pag meron pong pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ito man ay personal na tao o bansa, o nakarating yung pangangaral ng salita ng Diyos, ang dala po ng Panginoong Jesus at ng gospel sa taong iyon at sa bansang iyon ay peace, joy, blessing. No? Kasi kung babalikan nyo, tama po yung interpretasyon sa susunod na seal, second, third, fourth, na meron pong war, may inflation, may famine. Nagkatalo lang po sa una. Lahat po ng interpretasyon, yung red horse, black horse, pale horse, tama interpretasyon. Wars, inflation, and famine. Sa una lang po nagka-problema. Iba-iba interpretasyon. So, interpretasyon ng iba, si Jesus daw to, o yung preaching of the gospel. Pero ito nga ang problema. Lahat ng nakarinig ng gospel, pumapayapa utak, tumitino, buhay. So bakit gugulo buhay mo? Bakit gugulo yung bansa pag yung gospel nakarating? Yung mga nakauna na naka-receive ng gospel, England, America, sila po yung mga powerful nation, mga mulad na bansa. Yun po nadudulot ng Christianity sa isang tao at sa isang bansa. Nagbubunga ng kapayapaan at pag-unlad, hindi gera.
hindi inflation, hindi famine. So, this is not acceptable na si Jesus Christ yun, of preaching of the gospel. Yung isa namang interpretasyon nila, okay, Antichrist na lang yan. So, yung nakasakay daw sa kabayong puti is si Antichrist. Bakit si Antichrist? Kasi nga, nag-rapture na sa Revelation 4:1. Revelation 5 na to. Tapos nakakabayong puti, parang ginaya yung dadating po sa Battle of Armageddon si Jesus, nakakabayong puti din. So, ang sabi nila, kinopya. So, Antichrist yan. So, kung ganito po ang interpretasyon nila, yung unang kabayo, ang interpretasyon nila si Jesus Christ or si Antichrist, pwedeng pagpalitin, personalidad. Okay? Person of Jesus or person of Antichrist. If you interpret this white horse as personality like Antichrist or Christ, not an event, dapat ang interpretasyon mo sa tatlong kabayo, hindi rin personality, event din. Pag ininterpret mo yung unang kabayo na personality, lahat dapat ng kabayo, personality din. Gets nyo po? Pero pag ininterpret mo yung pangyayari, ininterpret nila yung tatlong kabayo na pangyayari, so dapat yung unang kabayo, pangyayari din. Hindi pwedeng pangyayari yung tatlo, tas personalidad yung isa. Kung ininterpret mo personalidad yung isa, lahat yan personalidad. Okay? Balikan natin, no? Naniniwala sila na yung second horse, war. Yung third horse, inflation. Yung fourth, famine. Pero yung una, so pangyayari yung war, pangyayari inflation, pangyayari yung famine. Pero yung una, personalidad, malabo to. So ano ang tama? Ito po ang tama. Simpleng-simple lang naman. Nakasulat na rin dito sa verse. Sabi dun sa verse 1 and 2 ng Revelation 6:1, ito yung pagbukas sa unang selyo. Sabi dito, "Now I watched when the Lamb opened one of the seven seals, and I heard one of the four living creatures says, with a voice like a thunder, 'Come!' And I looked, and behold, a white horse, and its rider had a bow, and a crown was given to him, and he came out to conquering and to conquer." So, ganun lang kasimple. Conquest, invasion, yun lang. Hindi naman kailangan pahirapin yung interpretasyon, nakasulat na eh. So yung unang kabayo na may nakasakay, yung kabayong puti na may nakasakay at may dalang-dalang bow, ito ay pananakop ng mga bansa. This is invasion of nation. So, the first seal, the white horse, is invasion of nations. Noong 1937, in-invade po ng Japan ang Manchuria and China. Maraming namatay dito. And then later on, 1941, inatake nila yung Pearl Harbor. Okay? Tingnan nyo po yung apat na kabayo ha. Pag may invasion, may gera. Pag may gera, may inflation. Pag may inflation, may famine. So sunod-sunod po ito. Kaya simulan natin sa first horse. So nung sinakop ng Japan ang Manchuria at China and then inatake nilang Pearl Harbor, 1941, ang naging bunga po nito, gera. Yung pangalawang kabayo. Okay? Tuwing may atake, may pagsakop, may gerang mangyari. Ang Germany, in-invade nila ang Austria at Czechoslovakia noong 1938, 1939, and then Poland, dito na sumulpot yung Second World War. Okay? Nung in-invade ni Saddam Hussein, ito, kapanahunan na natin to, in-invade ng Iraq ang Kuwait, no? Nung sinakop nila yung Kuwait, nagkaroon ng Operation Desert Storm. Nagkaroon ng gera sa Middle East. Tuwing may mananakop, may gerang susunod. Hindi pwedeng sinakop ka, bigla na lang tatahimik ka. Okay? Kung tatahimik ka, may kakampi kang bansa, lalaban pa rin yun. And beside, kung titingnan nyo yung kabayo ni Saddam Hussein, puti. Most of the conquerors, most of the invaders, gustong-gusto nila ng kabayo at kadalasan puti. Ang simbolo ng kabayong puti ay pananakop. Ito yung paboritong kabayo ni Saddam Hussein. At ito naman yung paboritong kabayo ni Kim Jong-un. Si Rocketman. Yung kabayo ni Napoleon Bonaparte ay hindi puti talaga, pero parang naghalo yung gray at puti. Pero sabi doon, sa history, ang kabayo, pag tumatanda, yung gray nagiging puti din. Si Alexander the Great lang ang gumamit ng kabayong itim.
sa kanyang pananakop. So, the first horseman, the white, is invasion of nation. Kaya nga mapapansin nyo ngayon, sa panahon natin ngayon, may mga maliliit na gera. May mga small wars today at nangyayari yung gera yun sa mga borders. Dahil alam nila, para ka masakop ng isang bansa, yung teritoryo mo masakop, sa border ka titirahin. Recently, nagbanata ng India at China sa border nila. Ang dami ring namatay. Pero hindi pa nag-escalate. Kasi alam naman nila pag mainit ang ulo ng mga leader at nag-escalate ito, mamaya explain ko kung anong mangyayari. So, India versus China, ongoing. India versus Pakistan, sa boundary ng Pakistan at India, ongoing to. Kaya lahat ng boundary ng bawat bansa, ang daming army. Para ma-prevent yung pananakop. Turkey versus Syria, nandudun yung mga tangke ng Turkey doon sa boundary. At nandudun din yung mga tumatakas na biktima, yung mga civilians. Doon din sila nagkukuta dahil wala silang mapuntahan. North Korea versus South Korea. Alam niyo naman yung DMC. Demilitarize, di ba? So nila, nandun yung boundary ng North and South, ang daming mga bombang nakakalat doon para bantayan na yung boundary na yan walang makapasok from the North to South, from South to the North. So boundary pa rin, dahil dyan pumapasok yung invasion. Ito problema natin, China versus Philippines, hindi lupa yung sinakop, dagat. May lupa sa dagat, mas madali kasing sakupin ang dagat. Kasi walang taong nakatira, island. Pero pag sinakop na teritoryo mo, lupa mismo, tumawid bakod agad, halatang halata yun, hindi pwedeng hindi magkagulo ron. Magkakagulo at magkakagulo ron. Isang bakod, tumawid ka dyan. Hindi ka naman nagnakaw ng mangga. Teritoryo yung sinasakop mo. So, medyo kaiba yung Pilipinas kasi dagat. Pero pag ito lupa, gulo na to, matagal na. Pag sinabi kong lupa, yung mismong teritoryo na kung saan nakatira yung mga tao. Yung mga island na sinakop nila, walang nakatira Pero ganun pa rin, pananakop pa din yan. Vietnam, China versus Philippines and Vietnam at yung ibang bansa pa. Israel versus the surrounding nations. Ang Israel, lahat ng mga bansa sa paligid nila, naging kalaban nila. Nakabati lang nila ngayon ang Egypt, pero noon yung mga laban nila, na nabanggit ko na rin ng mga nakaraang turo ko, yung gera ng Egypt at saka ng Israel because of the boundary. Jordan. Ngayon, ang binabantayan ng Israel yung Syria sa Golan Heights at itong mga Palestinian. Ang Russia, the former USSR, nagkawatak-watak to. Ngayon, gustong bawiin ng Russia yung mga nahiwalay na mga states. Kaya may mga maliliit na gera dito. So, the first horse is invasion. No? Kaya binabantayan ngayon ng mga bansa yung kanilang mga boundary para ma-prevent ito. Kaya lang, ang mga missile hindi po tumatawid sa border, sa taas tumatawid. So, hindi pa rin to magtatagumpay. Yung pangalawang seal, red horse. Yan. Wala sanang maglalaway dyan. Revelation 6, 3-4. When he opened the second seal, I heard the second living creature say, "Come." And out came another horse, bright red. Its rider was permitted to take peace from the earth, so that the people should slay one another, and he was given a great sword. So ito pong kabayong pangalawa na kulay pula at yung nakasakay doon ay merong espada. So alam naman natin, in the old time, yung espada katumbas siya ng baril. Instrument of war. So pag merong pananakop, ang magiging result, gera, digmaan. Obviously. So itong second horse is about wars. Nung lumusob ang lumusob ang Japan sa China, Manchuria, at lumusob din ang Germany sa mga paligid na bansa niya, ito po yung naging resulta. Nagkaroon po ng Second World War. Yung First World War po, ito po yung 1914 to 1918. Nagkaroon po ng First World War, 4 na taon yung tagal, and more than 16 million soldiers died. 25 million civilians died, and 23 million wounded. Kaya kung iniisip natin, posible ba na halos maubos ang populasyon ng mundo sa isang pangyayari? Posible. Itong COVID-19, wala itong panama sa mga nangyari na in the past. But wars are coming.
During First World War, dito na imbento yung poison gas. Dito ginamit. Meron nga tinatawag na Vietnam Rose sila noon. Gas yun. Marami silang na-imbento na gas. No, maliban pa yung extermination gas ni Hitler. Second World War, 6 na taon ang tinagal, 1939 to 1945, more than 70 to 80 million. Kung dito 16 million lang, dito 80 million soldiers died. Ang laki ng tinaas. Lumaki rin naman kasi yung populasyon. 55 million civilians. Na doble yung mga civilian na namatay. At dito na imbento yung nuclear bomb na binagsak sa Nagasaki at Hiroshima na August 6 at August 9. So, sumuko yung Japan. Tingnan nyo, poison gas, nuclear bomb. Pag nagkaroon ng Third World War, and siguradong magkakaroon, hindi lang natin alam kung kailan, kung tumagal yung First World War ng 4 na taon, ang Second World War ay 6 na taon, baka ito 6 na buwan lang o 1 taon. 1/3 of the world sa trumpet, sa 7 trumpets, dadaanan po natin to, yung lugar kung saan dinidescribe na magkakaroon ng Third World War. So, 1/3 of the world population can be dead pag ito natuloy, nangyari. Pagsasamahin yung poison gas, yung nuclear weapons, kasama itong chemical and biological warfare. Kung napanood nyo yung Train to Busan, at marami pang mga zombie apocalypse story na nagsimula lang yan sa mga bacteria and viruses na nag-leak sa mga laboratorio. At may suspected conspiracy theory na itong COVID-19 ay isa sa mga yun. Dahil yung laboratory sa Wuhan at yung palengke magkalapit. So, ginagamit ngayon ng mga bansa, although pinagbawal to, yung biological warfare, gumagamit sila ng bacteria. In the Old Testament, yung mga Hittite, gumamit na nito. In-infect nila yung ilang mga tao nila at pinadala doon sa kalabang lugar. Hanggang lahat sila magkadamay-damay magkasakit at hindi na makalaban o mamatay na lang. So, ginagamit na po ito ngayon, yung bacteria, yung viruses, fungus, at mga insects. So, pag pinagsama mo to, poison gas, nuclear bomb, biological and chemical warfare, saan ka dadamputin ito? Ito yung mga sample. Yung bacteria, warfare, kasama dyan yung plague, ito yung anthrax. Lahat ito galing sa hayop. Lahat ito galing sa hayop. Yung plague, ito po yung galing sa pulgas ng daga. Yung bubonic plague na meron ngayon sa China. Yung Black Death na kumalat sa Europe noon at maraming namatay dito. Itong ricochet or kasama yung mga insekto, pinapakawalan yung mga insekto sa isang lugar. Kasama yung mga pananim, pinapatay para walang supply ng pagkain. Ito, viruses. Kasama na dito yung COVID-19. Baka kasali dito yan. So itong mga to, fungi, toxins, ang pinakamatindi rito yung resin na galing sa castor bean. Kaya huwag kayong kakain nun. Ng raw, nakakamatay yun. Nilalagay nila sa weapon. So pwede itong ilagay sa mga nuclear weapons nila. At the same time sa mga isama sa nuclear o doon sa mga rockets mismo nila, merong movie na, ano ba yun? Ipopoison nila yung tubig galing doon sa higher ground ng between India and Pakistan. Bubuhusan nila ng biological warfare dahil yung tubig doon kakalat hanggang Pakistan and India, hanggang Afghanistan yon, ang daming mamamatay hanggang doon sa China. Kalimutan ko yung pangalan ng movie. So, ginagamit po ito. So, in the last days, pag nagkaroon ng Third World War, nuclear, gas, chemical, biowarfare. Kung itong COVID-19 is part of biowarfare na nag-leak o sinasampulan lang, tinetesting kung gaano siya kapangyarihan, there's a possibility. Kaya meron tinatawag yung mga military na mud war. Yung mud war,
Pag nagkaroon po ng 3, it is a mad war. Yung mad war po, mutually assured destruction. Alam mo na pag nagsimula ka ng gulo, alam mo na may posibilidad na pati yung bansa mo maubos. Kaya nga sabi ni Trump nung naghahamon si Kim Jong-un na magpapakawala ng nuclear missile papuntang Japan at Korea, sabi niya, try mo lang. Paglipas ng ilang oras, pulbos na kayo. Totoo yun. Baliw lang ang gagawa ng magpaulan ng nuclear weapon. At maraming baliw na leader ngayon. Marami, dumadami sila. Kaya alam nila, pag nagpaputok ka ng missile na merong warhead na nuclear, sabi dito, it is a doctrine of military strategy and national security policy in which a full-scale use of nuclear weapon by 2 or more opposing, dalawang bansa o ilang bansa, opposing side would cause the complete annihilation of both the attacker and the defender. Kaya nga itong doctrine ng mad war na to, kung magkakagera man, tatantsahin lang nila yung maliit lang na nuclear warhead. Huwag yung masyadong malaki na pag bumagsak sa syudad, ubus agad. Kasi gaganti rin sila ng ganung kalaking missile o bomba. No? So, ang usapan, patikim lang, tansyahan lang. And I believe, sa Third World War, ganun yung mangyayari. Hindi full scale. May magpapaputok talaga ng mga nuclear dyan, pero hindi ganun kalaki na may matitira pa rin kahit papano. Pero sobra yung devastation. So, sabi dito, opposing side could cause the complete annihilation of both the attacker and the defender. See, preemptive nuclear strike and second strike. Kasi pag may nagpaputok, gagante, may kasunod. So tatantsahin nila, pag masyadong malaki yung pinaputok ng kalaban, malaki rin yung papuputokin sa kabila. So yun, ubos ang buong mundo pag ganun. Kaya alam naman, may natitira pang katinoang utak yung mga nag-iisip ng gera, ayaw nila yan mangyari. So all these weapons of mass destruction, magmula sa nuclear hanggang doon sa mga biological, imagine mo, paano nyo ba yung busan? Paano nyo yan? Train to busan? Simple lang nag-leak lang, di ba? Pero yung buong bansa, halos maubos. Siguro may part 2 yun, buong mundo naman. Tingnan nyo to. World War III is imminent. Ito yung sigurado na mangyayari. Possible ignition spot. Asia. Yung North Korea versus South Korea, ang tagal na yan. Konting sundot lang yan, magkakatuluyan yan. South China Sea, wala tayong kalaban-laban. Parang David and Goliath. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan ganun? At hanggang kailan papayag ang Amerika na yung South China Sea o West Philippine Sea, ang kinin na lang na ang kinin. Konting pitik lang to, pwede pagsimulan to ng Third World War. Konting pitik. Sa Middle East naman, bagamat ang Iran at ang Saudi Arabia, banatan ng banatan sa proxy war nila sa Yemen at sa lahat ng Muslim country, nag-aagawan sa power yung dalawang yan Kaya nga, everybody wants to rule the world talaga. Pagdating doon sa topic natin, Antichrist, explain ko yun. Everybody wants to rule the world. So sa Middle East, bagamat naglalabanan ng Iran at ang Saudi Arabia, parehong Muslim yan Yung isa Shiites, isa Sunni. Pero ang pinag-iinitan talaga nilang mabura sa lugar ay yung Israel. Kaya ang vision statement ng Iran at ang mission niya, burahin ang Israel sa Middle East. At gagawin niya lahat para mabura ang Israel. So pag ginalaw ang Israel, it will ignite a World War III. Alinman sa kanilang mauna. Dahil gustong-gusto na ng Israel mauna. Kaya lang, pag sila nauna, kukunti ang kakampi nila. Pag nagkaroon ng World War III, ganito yung tsura ng kakampihan. America versus Russia, America, Israel, Japan, South Korea, Canada, England. Magsimula man sa Asia yung gera o sa Middle East o sabay, ito itsura ng labanan. Kalaban ng Amerika, Israel, Japan, South Korea, Canada, England, Russia, China, North Korea, Iran, Syria, Cuba. Ito yung sigurado. Sigurado na to. Mostly communist, magkakakampi-kampi to. Ang Iran, ang nagsusupport ng nuclear development,
from North Korea. Naalala niyo yung tinuro ko yung gera na Israel, lumusob ang Korea laban sa Israel, kakampiran, pati Cuba. So, ang Syria, sinusuportahan ito ng Iran. So, ito yung faction na magkakalaban-laban. Ito ngayon yung undecided. O doble kara yung iba dito. Ito yung mga may double alliance. Kunyari, Pakistan. Allied sila ng US. Pero sumusuporta din yung Russia. Yung Turkey, ganun din. Allied ng US, may nuclear ang US sa kanila. Ang nuclear kasi ng US, hindi lang nasa US soil. May mga submarine, may mga eroplano yan, may mga bomber yan na nakakalat sa iba't ibang bansa na allied nila. Na pag tumira ka ng nuclear dito at matagal yung nuclear galing US makarating, meron diyang malapit sa'yo. Na isang pindot lang, ilang minuto makakarating sa syudad. So kasama yung Turkey doon, tsaka Pakistan. Pero sa laro ng politika ng mundo, pinabagsak ng Turkey yung eroplano ng Russia pero magkaibigan sila ngayon. Indonesia, di mo alam kung saan kakampi. Saudi Arabia, allied ng US. Pero what if Israel ang kinalaban? Kakampi kaya sila sa US? O kakampihan niya yung Iran? Dahil nung nagpunta kami Israel, hindi kami pwedeng tumungtong ng Saudi na galing ka na meron kang direct ng Israel. Ayaw nila na may passport, may visa ka. So Qatar, allied ng US. Jordan, allied ng US. Egypt, kakampi ng peace sila ng Israel ngayon. Pero what if magkaroon uli ng gera? Kakampi pa kaya? Germany, yung NATO, North Atlantic Treaty Organization, gustong umalis ni Trump. Ito lang yung deterrent para yung Russia hindi mag-invade sa Europe o hindi makialam. Kaso gusto niyang umalis, kasama ditong France, Italy. So itong mga to, pag nagkagera, hindi pa natin alam kung saan kakampi to. Pero traditionally, kakampi to ng Amerika. No? Yung India, hindi yan allied ng US. Kasi allied ng US, Pakistan. Pero sa nangyayari ngayon na kinuha nila si Osama Bin Laden, inayaang tumira sa Pakistan. Mula noon, ang relasyon ng US at Pakistan medyo malabnaw na. Tapos ang China, kinakalaban ng India, na ang China hindi rin gusto ng US. So maraming pwedeng magpalit-palit dito ng role sa gerang to. So, ito yung Third World War. Yung pangatlong horse, black, pag nagkaroon ng invasion, nagkaroon ng gera, sigurado, mauubos ang supply. Sabi dito sa verse 5 to 6, Revelation 6, when he opened the third seal, I heard the third living creature say, come, and I look, and behold the black horse. And its rider had a pair of scales in his hand, and I heard what seems to be a voice in the midst of the four living creatures, saying, a quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. Sa Tagalog, isang takal na, ano ba yung wheat? Hindi Kasi yung Tagalog Bible nyo, nakasulat doon, isang tagal na trigo, di ba? Isang takal na trigo para sa maghapong sahod. Para ka nagtrabaho maghapon, pag uwi mo, mabibili mo lang isang takal na bigas, hindi isang kilong bigas, isang takal. Ibig sabihin, pag may gera, walang nagmamanufacture ng mga pangangailangan, walang mga aanihin dahil nawasak. Ngayon, konti lang ang supply, pero ang laki ng demand. Mahal ang bilihin. Mahal ang bilihin. 3 takal na barley sa maghapong sahod, sa maghapong kayod. So, ito yung epekto, inflation, pagbagsak na ekonomiya. Pero may binanggit sa dulo, do not harm the oil and the wine. Dumating yung COVID-19, mayaman, mahirap, pantay-pantay sa simula. Dahil lahat hindi makalabas. Pero nung pinayagan ng lumabas, lumilitaw, yung mas mayaman, yung may mga sasakyan, mas masarap pa rin ang buhay kaysa dun sa mga wala. Papasok ka sa trabaho, wala kang motor, wala kang bisikleta, wala kang kotse. Papasok ka pa? Hindi na. Kaya, sa lahat ng pangyayari sa mundo, sabi dito, do not harm the oil, olive oil ang tinutukoy dito, sosyalin to, olive oil, and the wine. So ito pang mayaman. Yung barley at wheat, pwede yan para sa lahat. Pero yung oil and wine, ang ibig sabihin nito, lahat maapektuhan ng inflation, pero lalamang pa rin ng konti yung mayayaman.
COVID-19, pantay-pantay lahat. Pero nung nag-open ng konti, kita mo, yung mga may sasakyan nakakalabas, yung mga wala, maglakad ka. Mula Cubao hanggang Antipolo. May lamang pa rin. May oil and wine pa rin na hindi pwedeng magalaw. Kahit anong sitwasyon, yung mayayaman pa rin, angat pa rin ang konti. So ito yung result ng war, inflation. Economic collapse, low supply, high demand. Inflation is the rate of which the general level of prices for goods and services is rising, and consequently, the purchasing power of your money, of your currency, is falling. Kahit marami kang pera, kinita mo maghapon, pero mabibili mo lang isang takal. Ganon. And actually, nangyayari na yan. Pero palala pa. Pang-apat na seal. Fail horse. Revelation 6:7-8. When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, "Come." And I looked, and behold, a pale horse, and its rider name was Death, and Hades followed him. And they were given authority over the fourth of the earth to kill. So, possible na talaga na yung 1/4 ng populasyon pwedeng mamatay. Nangyari na yan. Noon, pwede pang mangyari ulit ngayon. So, to kill with the sword, and with famine, mamatay sa gera o sa tagutom, and with pestilence or plague, and by wild beasts of the earth. So ito pong fourth seal na to, sabi dito, before the end of World War I, nabubulol ako, November 1918, dito lumabas yung Spanish flu, yung plague. Nagkaroon ng plague, hindi alam kung saan nagmula, inaala nila sa China or sa Amerika. Lahat ng mga sundalo ngayon na nag-uuwian o pinapadala, bit-bit itong plague na to. Sabi dito, nung matapos yung World War I, mas marami pang namatay sa pandemic na to. Around 500 million people or 1/3 of the world population, 1/3 became infected with the virus. 1/3. The number of deaths was estimated to be at least 50 million worldwide. Mas marami pang sundalong namatay sa pandemic na to, sa virus na to, kaysa nung gera ng World War I. Kaya yung binabanggit dito sa Revelation 6, famine, death, plague, ito po yun. Sa Leningrad, noong 1941, nung sinakop ng Germany o binlock nila yung supply, 900-day blockade by German troops. After nung invasion, gera, ito naman ngayon, famine. Binlock ng Germans, yung mga supply papunta ng Russia, Leningrad. 1 million starved to death for 900 days blockade. 1 million death of famine. Nung Japanese invasion sa Burma, 1943, 7 million Bengalis and Burmese died to starvation. 7 million. During Japanese invasion of Vietnam, 1945, 2 million killed due to famine. After ng World War II, 20 million pa ang namatay dahil sa gutom at sa mga sakit. So it happened before, it can happen again. Itong 4 na kabayo, mula nung tumakbo, hindi po ito napapagod at hindi po ito tumitigil. Hanggang ngayon, tumatakbo itong 4 na kabayo. Pag may nanakop, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng pagtaas ng bilihin at kakulangan ng supply, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng pandemic, dahil yung mga hindi nalilibing, pwedeng pagmula ng sakit, o yung mga nuclear weapon nila, o yung mga biological warfare, tuloy-tuloy lang po itong kwentong ito. Kaya, until now, these 4 horsemen never stop running around the world ever since. And each one always follow the other one. Pag may sumakop, may gera. Pag may gera, may taghirap. Pag may taghirap, may tagutom, mamamatay yung mga tao. So itong 4 na kabayo, they never stop running. Kung saan pumunta yung puti, nandun din yung pula. Nandun din yung pale, nandun din yung itim. Umiikot ito sa buong mundo ng walang puknat. Sa Africa, kung saan may gera, may famine. Walang makain yung mga bata. Syria, di ba? Nakikita nyo naman sa news. So these 4 horsemen, tuloy-tuloy na tumatakbo to until now. At yung pagtakbo nila, pabilis.
Hindi pa bagal. Ibig sabihin, mas parami ng parami yung mga mangyayaring ganito. 5 seal. Revelation 6:9-11. Nung binuksan yung ika-6 o ika-5 selyo, sabi dito, when he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. Dinaanan natin ito noong nakaraan. Nakita yung mga nauna nang namatay na mga martyrs, mga Christian na nagbuwis ng buhay para kay Lord at sa salita niya, and they cried out with a loud voice, O Sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on this who dwell on the earth? Kailan mo kami ipag-ihiganti? So, then they were each given a white robe and told to rest a little longer. Sabi sa kanila, pahinga lang muna kayo dyan, relax lang kayo, konti na lang, until the number of their fellow servants and their brothers should be complete, who were to be killed as they themselves had been. Kaya sabi ko, may Christian pa sa lupa after ng Revelation 4:1. At yung iba dyan, marami pa dyan mapapatay. So, nung binuksan yung 5th seal, ito po ay patungkol sa mga Christian martyrs. Acts 8:1-3. During the time pa lang ni Saul, ang unang-unang Christian martyr, sino po ba? Stephen. After mapatay si Stephen, sunod-sunod na yon. Marami ng mga churches na, maraming mga home churches na sinunog si Paul, si Saul muna, and then marami siyang dinala, binihag. Maraming namatay ng persecution na yon. Pag maka-access kayo sa Pax's Book of Christian Martyr or Martyrs, may libro ako nito. Kung kaya nyo mag-download o bumili ng libro, basahin nyo magmula sa mga apostles hanggang sa panahon kung saan nabuhay yung author na to. Sinulat niya kung gaano karaming mga mananampalataya ang namatay. Nakasulat po dito sa librong ito. Lahat ng mga emperor nung panahon nila, maliban kay Constantine, pinapatay ang mga Christians. Sila Nero, sila Caligula, sinusunog nila. Kaya nga tinawag na Nero burn. Sinusunog niya yung mga Christian, nilalagyan ng tawag nito, yung kulay itim na nilalagay sa karsada, spalto, babalutan sila, sisindihan habang nagpa-party sila. At nung sinunog niya yung Rome, pinagbintangan yung mga Christian, maraming namatay, pinapakain sa leon, yung iba ginagawang gladiators. So, nung time ng mga Roman emperors, ang daming Christian na namatay. Then, lumitaw yung Roman Catholics. Ito, hindi to chismis. Buksan nyo ang inyong internet at itype nyo Inquisition. Pag tinype nyo Inquisition, makikita nyo rito, ang daming pinatay ng Roman Catholic Church ng mga Hudyo, mga Muslim, millions. At kasama yung mga non-Catholic Christians, mga Bible-believing based Christians. I-search nyo to. Makikita nyo. At yung pagpatay sa kanila, hindi simple. Pahihila ka sa kabayo, papatakan ka ng tubig na merong mga tinik yung tela hanggang yung lalamunan mo, bituka mo at ay madurog sa loob, nilalagari ng buhay. So, pag i-research nyo po yung Inquisition. So, millions yung namatay po nito. Kasama na yung mga Bible-believing Christians. At sabi ng Center for the Study of Global Christianity, estimated that 100,000 Christians died every year for their faith. 100,000 ang namamatay. At yung iba dito, hindi lang namatay ng simple. Nung nasa India kami, yung sinunog na mag-aama, doktor from Australia, sinunog, pagkatapos ng camp, natulog sa jeep, sinunog ng buhay, kasama yung 2 anak, at habang sinusunog, sinisibat pa nung tatakas. Kaya sasabihin nila, hindi tayo dadanas ng tribulation. Samantalang 100,000 Christian dumadanas ng tribulation every year. Every year. Last 6 seal. Sabi dito, when he opened, Revelation 6:12-14, when he opened the 6th seal, I look, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth. The full moon became like blood, and the stars of the sky fell to the earth, as the fig tree sheds its winter fruit, when shaken by a gale. The sky vanished like a scroll that is being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Noong panahon nila, pag nakita ka ng bilog na buwan na pula, that's omen. That is,
mga kinikilabutan na sila. Pero ngayon, tuwan-tuwa yung mga tao, ang ganda. Kakaiba. Kakaiba. Pero isa yun sa mga palatandaan. Kaya lang, na ano na tayo, na condition na eh. Itong COVID-19, kinondisyon na tayo na may mga checkpoint dyan, na hindi ka pwedeng lumabas nang wala kang papakitang ID. Preparation lang to eh, for something else. No? So, pati yung mga buwan na kulay pulang, gaganda. Kondisyon na yung utak natin. Na-kondisyon na tayo, pero sila noon, pag nakita yun, nako, nakakatakot yan. Nung paglabas ng maraming insekto, nakakatakot yan. May binabadya yung mga yan. So itong, nung binuksan yung sixth seal, may mga abnormal changes sa langit, sa solar, sa mga planeta, sa mga stars. So may makikita kang mga kakaibang mga pangyayari sa paligid. Na sa mga modern people, sa mga millennials, wow! Pero hindi wow yun. Merong senyales yan. Okay? Sa chapter 7, verse 1 to 3, nung binuksan yung ika-anim na selyo, maraming naganap eh. Sa 7, sabi dito, chapter 7, "After this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on the earth, or sea, or against any tree. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun, with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea, saying, 'Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads.'" Huwag mo nang pakawalan yung mga yan, yung mga kalamidad na yan, dahil kailangan mo nang matatakan sa ulo yung mga anak ng Diyos. Dito po sa kwentong ito, meron tinatawag na 144,000 Jews na tinatakan. Pero in my interpretation, meron pang isang grupo from different nations, multitudes from different nations, na kasali rin doon sa tinatakan. So, after dito, magkakaroon ng mga earthquakes, natural calamities sa lahat ng bansa. Pero, sabi dito, the sealing of Messianic Jews and the Gentile Christians. Yung word na selyo sa Ephesians 4:30, sabi doon, tayo po sinelyuhan ng Diyos ng Holy Spirit. Kung yung Antichrist, selyuhan niya yung mga membro niya, yung mga followers niya sa ulo at dito sa kamay. Mayroon po binabasang ano ngayon na bakit dito ilalagay yung chips at may mga kumpanya nang gumagawa nun actually. So, bago selyuhan ng Antichrist yung kanyang mga kampon, seselyuhan muna ni Lord yung kanyang mga kampon, Hudyo man o Hintil. Ephesians 4:30. At yung selyong ito po yung tatak ng Holy Spirit. Nakatunayan na tayo kay Lord. Okay? So bago maganap yung mga matitindi pang susunod na mga pangyayari, may tatak na po tayo. At makikita natin sa 7 trumpets, may lalabas ng mga balang, pero yung balang, alam mo kinakain ng mga balang? Kahoy, dahon. Balang na hindi kumakain ng dahon. Hindi vegetarian. Doon natin makikita yung Third World War. At sa time na yon, yung mga may tatak ng selyo ng Diyos, hindi kasali sa maapektuhan ng mga pangyayari. Even today, we claim, Psalm 91, nakakailang buwan na tayo, na walang magkakaroon ng COVID sa bawat miyembro ng ating pamilya. Kiniklaim natin yan. Yung selyo, tatak ng Diyos sa atin, yun yung protection natin para hindi tayo magalaw ng kalaban. Amen? So, ganun din yung mangyayari. Baka ito na nga yung nangyayari ngayon. No? So, ito yung mangyayari. And then, nung binuksan na yung 7th seal, yung kahuli-hulihan. When the Lamb opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. Then I saw the 7 angels who stand before God, and the seven trumpets were given to them. So, nung binuksan po yung ikapitong selyo nung scroll, under nun, nandudo naman po yung 7 trumpets. Kaya next Sunday, ito po yung pag-aaralan natin. Tapos na yung 7 churches, tapos na yung 7th seal, 7 trumpets naman. So yung 7th seal, ito yung prelude for the 7 trumpets. Ito po yung mga matitinding magaganap before rapture. So dito po ako magtatapos. Let's pray. Let's bow our head. Let's close our eyes.
Lord, we thank you sa messages mo, we pray. Kung meron man na mahirap intindihin dito, ikaw ang magbigay ng enlightenment. Let your Spirit speak and enlighten those who will watch and hear this message. At ayan mo, Panginoon, na hindi ito magbigay ng takot sa amin, bagkos excitement, readiness, so that when it happen, Lord, wala kaming dapat ipangamba, ikatakot, dahil hinahanda mo na kami paunti-unti ngayon pa lang. Kaya Lord, we pray sa lahat ng mga manonood at makikinig nito, that they will develop that relationship, intimate relationship with you. At yung mga wala pang relasyon sa iyo, hayaan mo na makilala kanila bilang kanilang Diyos, kanilang Panginoon, at tagapagligtas na kanilang buhay. Pagpalain mo ang bawat isa na maaabot ng mensaheng ito. In Jesus' name, Amen.